Maligayang pagdating sa bunganga ng lagim. Ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari. Pero sadya kong hindi sasabihin ang tunay na pangalan ng mga tauhan ng kwento, pati na ang lugar na pinangyarihan ito. Bilang pagbibigay na rin ng respeto sa mga naninirahan sa lugar na yon. Ito ang kwento ng isang babae na itatago na lang natin sa pangalang Mean. Nangyari ito noong 2010 sa isang probinsya sa Visayas. Si Mean ang panganay at nag-iisang babae sa 3 magkakapatid. 2 taong gulang pa lang ang anak niya noon nang mangyari ang kwento. Nakatira sila noon sa bahay ng mga magulang niya. Nagkaroon kasi sila ng hindi pagkakaunawaan ng tatay ng anak niyang si Charles. Kaya umuwi siya at doon nanatili ng mga panahong yun. Minsan napansin niya na ilang araw na ring iyak ng iyak ang anak niyang si Charles. Yung tipong bigla na lang siya magigising sa gabi at iiyak nang hindi mo malaman ang dahilan. At pagkatapos nun, ayaw na niyang matulog. Kaya talagang pinagtsatsagaan niyang patulugin ang anak. Ang totoo, naniniwala rin naman sila na meron talagang mga kababalaghan sa mundong ito. Pero nung mga panahong iyak ng iyak ang anak niya, sa gitna ng kanilang pagtulog, hindi siya naghinala na inaaswang na pala ang anak niya o kung ano paman. Dahil normal lang naman sa mga bata ang umiyak ng walang dahilan. Hanggang sa isang gabi, nanonood sila ng TV sa sala ng mga kapatid niya. Mga 7:00 ng gabi yun, nang biglang umiyak si Charles habang natutulog sa duyan. Nakasabit nga pala sa gilid niya ang duyan para habang nanonood sila ng TV, nababantayan niya pa rin ang anak niya at mauugoy ang duyan kung kailangan. Karaniwan lang naman ang iyak ng anak niya tulad ng sa ibang mga bata. Yung tipong parang naistorbo lang sa pagtulog. Kaya inugoy niya ang duyan para makabalik sa pagtulog ang anak. Ilang minuto lang, nakatulog din naman agad siya. Pagkatapos ng ilang sandali, umiyak na naman si Charles. Inugoy niya ulit ang duyan, pero tuloy-tuloy lang sa pag-iyak ang bata, na parang hindi siya mapakali. Nang bigla niyang mapansin na nakatingin ang anak niya sa bubong ng bahay nila habang umiiyak. Tuloy pa rin sa pag-iyak ang bata na parang may kung sinong nananakit sa kanya. Kaya ang mama niyang nagpapahinga sa kwarto dahil sa sakit ng ulo, bigla na lang nagsalita at sinabing, "Kunin mo na siya sa duyan. Baka gusto niyang magpakarga." Kaya naman kinuha niya ang anak niya at kinarga. Pero mahigit kalahating oras na ang nagdaan, iyak pa rin ang iyak ang bata. Ayaw niya talagang tumahan. At napansin niya na nakatitig pa rin sa bubong ang bata na parang may nakikita siya na hindi nila nakikita. Sabi ng bunso niyang kapatid na nasa tabi lang niya, "Bigay mo na siya sa akin, ate. Baka sakaling mapatahan ko siya." Sabay abot sa anak niya para ihelin ang kapatid niya. Mahigit 1 oras na ang nagdaan. Hindi pa rin talaga tumitigil sa pag-iyak ang bata. Nung mga oras na yon, napansin ni Mean na parang hindi maganda ang aura ng paligid. Ramdam niya na may kakaiba talagang nangyayari dahil nangingilabot na siya. Pero hindi niya lang pinansin ang nararamdaman niya dahil baka nasa isip niya lang yon. Kung tutuusin kasi, mga 8:00 pa lang ng gabi yun. At dahil magkakadikit lang ang bahay sa lugar nila, naririnig pa nila ang pag-uusap ng kapitbahay nilang malapit sa balon. Nakawayang bakod lang ang pagitan sa bahay nila. Parang imposible naman na may aswang na mga ganong oras. Lalo na't marami pang dumaraan sa kalye nila.
Kinuha niya uli ang anak niya kay Balong at pilit niyang pinatahan. Maya-maya habang papunta sa kusina, nagsalita si Balong. Hindi ba? Yung palabas sa GMA na huwag kang kukurap. Pag nagsaboy ka raw ng asin, hindi makakalapit yung aswang o kaya makikita mo ang tunay na itsura niya. Natawa sila Mean at Jeff sa narinig sa kapatid. Sabay sabing, Wow, sa wag kang kukura pa talaga ah. habang pilit niya pa rin pinapatahan ng anak niya, bigla na lang silang may narinig. Parang umuulan ng buhangin sa bubong ng bahay nila. Nagkatinginan sila ni Jeff. Yun pala, nagsabog ng sangkatutak na asin si Balong sa bubong at pinto ng bahay nila. Sabay sigaw ng, "O sige, tignan natin kung may lalabas na aswang!" At dumiretso na sila sa papag na nasa labas lang ng sala nila. Natawa pa ang dalawa dahil sa mga narinig nila sa bunso nilang kapatid. Bumalik si Mean sa pagkakaupo dahil medyo pagod na rin siya sa pagkarga sa anak. Si Jeff naman, pumasok sa loob ng kwarto niya. Wala pang isang minuto. Biglang nagsisigaw si Balong habang tumatakbo, papasok sa bahay nila. Ate! May tao! May multo! May aswang sa bubong! Habang takot na takot siyang nakatingin sa pinto, sabi ni Balong, may taong nakatalungko. Maitim na maitim. Nag-aapoy na kulay pula ang mga mata niya. Mahaba ang buhok at nakabuhaghag. Nakatingin siya sa akin. Galit na galit. Kaya bigla ako napatakbo at nagsisigaw. Hinawakan ni Mean na mahigpit ang anak niya. Sabay tanong kay Balong ng, Sino? Nasaan? Ano yung nakita mo? tinignan niya ang pinto habang pilit na nilalakasan ang loob niya. Pero talagang kinapitan na rin siya ng kaba. Halos maririnig mo na ang kabog ng dibdib niya, pero hindi niya inalis ang paningin sa pinto. Ang nasa isip niya ng mga oras na yon, kung sakaling may papasok talaga sa pinto, iaabot niya agad ang anak niya kay Balong na nasa tabi lang niya, at lalaban na lang siya kahit ano pa ang mangyari. Wala siyang nakikita ng mga oras na yon, pero ramdam niya ang pananayo ng buhok niya at naluluha siya sa di malamang dahilan. Nasabi niya ang mga salitang, Diyos ko, tulungan mo po kami. nung marinig pala ni Jeff ang pagsigaw ni Balong, agad siyang pumunta sa kusina nila kung saan nakalagay ang itak ng papa nila. Dali-dali niyang kinuha yun at pabilis na sumugod papunta sa kapatid niya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Mean, nakita niyang naging estatwa ang kapatid niyang si Jeff nung malapit na siya sa pinto. Parang nag-slow mo ang galaw niya at parang bigla na lang siyang hindi makagalaw. Pero hawak niya pa rin ang itak na akmang iwawasiwas kung sino man ang nasa pinto. Nasa harap mismo ni Mean at Balong si Jeff. Kitang-kita nila ang kapatid na hindi makagalaw ng mahigit 5 segundo. Tumayo si Mean para tulungan sana siya dahil halatang kailangan niya ng tulong. Hirap na hirap din siyang magsalita. Nung papalapit na si Mean sa kanya, nabaling naman ang atensyon niya sa anak na tuloy-tuloy pa rin sa pag-iyak. Kasabay ng malakas na sigaw ni Balong na, "Bantayan niyo ang pinto! Baka makapasok siya!" Ang gulo-gulo ng nangyayari. Hindi malaman ni Mean kung kanino itutuon ang atensyon. Nang bigla na lang, Sa ngalan ng Diyos, umalis ka rito! Lumayas ka, demonyo ka! Sa ngalan ng Diyos, wala kang karapatan sa bahay na ito! nagsisigaw na rin ang mama nila habang papalabas ng kwarto na may hawak na walis habang winawasiwas yun. Nagising pala ang mama nila sa mga narinig na kaguluhan sa sala. Nakaramdam siya ng kilabot kaya kinuha niya agad ang walis. At matapos magsisigaw kasabay ng pagtawag sa Diyos, bigla na lang nakagalaw si Jeff na hawak-hawak pa rin ang itak. Lumabas siya ng pinto at nagulat sa kanyang napansin. Parang bigla na lang umaliwalas ang paligid.
na wala ng masamang aura pagkatapos ng ginawa ng mama nila. Pero ang nakapagtataka, sa lakas ng mga sigawan nila sa bahay, walang nagtangkang tumulong sa kanila o nagtanong man lang kung ano ang nangyayari. Inakala talaga ni Mean na yun na ang katapusan nila. Nang kumalma ang sitwasyon, napansin niyang hindi pa rin mapakali si Jeff at nagpas siyang lumabas ng bahay. Gusto raw niyang makasiguro na walang anumang nilalang sa bubong ng bahay nila. Pagdating niya sa gate, tumingala siya para tingnan ang bubong. Wala siyang nakita. Napabulong siya sa sarili. Salamat naman at wala na siya. Nang napansin niyang bigla na lang may gumalaw, mali siya ng akala dahil naroon pa rin ang kakaibang nilalang. Gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas sa bibig niya. Nang biglang, Hoy! Anong tinitingnan mo dyan? mga kaibigang babae pala ni Jeff na nakatira sa dulo ng kalye nila. Nung sasagutin na sila ni Jeff, bigla na lang nagsisigaw ang dalawa dahil nakita nila kung anong tinitignan ni Jeff. Kumaripas sila ng takbo pabalik sa bahay nila habang nagsisisigaw ng May aswang! Saglit! Tulungan niyo kami! dahil sa mga sigaw ng dalawang babae, napalabas ang Tito Ariel nila na nagkataong nagpapalipas ng oras sa gilid ng gate nila habang naninigarilyo. Agad siyang lumapit kina Mean at nagtanong, ano bang problema? Akala ko nagtatawanan lang kayo pero may biglang sumigaw. Humingi ng tulong. Doon napagtanto ni Mean na maaaring sinabulag sila. Kaya wala kahit isang kapitbahay ang nakarinig sa mga ingay nila sa loob ng bahay. Nagkataon lang na lumabas ang kapatid niyang si Jeff at may napadaan na hindi nasakop ng pansabulag ng aswang, kaya narinig yon ng Tito Ariel nila. Pagkatapos niyang magtanong, sinagot siya ng mama nila. Sa totoo lang, hindi kami makapaniwala sa mga nangyari sa amin. Ang hirap ipaliwanag. Ang ginawa ni Ariel, kinuha ang itak sa kamay ni Jeff at sa hindi malamang dahilan, may nag-udyok sa kanya na pumasok sa kwarto para usisain kung ano ang meron dun. Sumunod si Mean kay Ariel habang karga ang anak niya. Sa puntong yun, sinabayan niya ng dasalang ginagawang pag-usisa ni Ariel. Pagpasok pa lang nila sa kwarto, sabay silang napatingala at may nakita silang pusang itim na nakaupo sa pinakamataas na 2x2 na nagsisilbing pamakuan ng bubong. Ang pusa ay may mga mata na hindi karaniwan sa mga pusang nakikita natin. Nung inangat ni Ariel ang itak para takutin ang pusang yon, biglang gumalaw yon ng medyo mabagal. Nag-uunat pero unti-unting bumababa. Nang bigla na lang siyang tumalon sa screen ng bintana. Hindi sila makapaniwala sa mga sumunod na nangyari dahil parang naging anino ang pusa na tumagos palabas ng screen at tuluyan ng nawala na parang bula. Paano nakalabas ang pusang yon samantalang buong buo ang screen at walang butas? Maya-maya pa, may narinig silang boses ng mga kalalakihan na pumasok sa bahay nila. Sila Berto pala, ang mga nakatatandang kapatid ng mga kaibigang babae ni Jeff. Nalaman nilang may nakitang aswang ang mga kapatid, kaya nagdala sila ng itak at buntot ng pagi. Ang sabi ni Berto, mukhang malakas siya, kasi habang papasok kami rito sa bahay niyo, parang may pumipigil sa amin na kung ano. Sabi ni Aling Sita, ang mama ni Mean, na sa bubong yun nakita ni Balong. Sinabi rin ni Mean na may nakita silang pusa sa kwarto at bigla yung tumagos sa screen nung inambahan ng Tito Ariel nila ng itak. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa sila Berto. Umakyat silang magkapatid sa bubong. Winasiwas ni Berto ang buntot ng pagi. Sabay sigaw ng, ngayon mo ilabas ang tapang mo!
Mga babae at mga bata lang yata ang kaya mo eh. Maya-maya, may dumating pang mga lalaki. Mga nagiinuman na nakarinig sa nangyayaring kaguluhan sa bahay nila. Akala raw nila, may nag-aaway dahil nakita nila ang magkapatid sa bubong na may hawak na itak. Sabi ng mga lalaki, "Bakit ganun? Parang may pumipigil sa amin sa pagpasok dito sa bahay nyo. Nagtatayuan ng mga balahibo ko ah." Saksi ang mga tao, lalo na ang mga nakatira sa kalye nila, na talagang gabunan ng aswang na yon. Dahil wala silang nakikita, pero talagang malakas at nakakakilabot ang paligid ng bahay. Ang dalawang magkapatid na may dalang itak at buntot ng pagi, hindi muna umalis sa bubong para daw magbantay muna sa kanila. Si Ariel at ang iba pang pumunta sa bahay nila, nasa sala lang, nakaupo habang nag-uusap-usap. Sinabi ni Aling Sita kay Mean na kinabukasan, agad silang pupunta sa albularyo para patignan si Charles. Mga ilang oras pa, dumating na rin si Tatay Victor, ang papa nila na galing sa trabaho. At doon nagpasya na ang mga bisita nila na magsiuwi na. Tutal parang humupa na rin ang sitwasyon at wala nang mabigat na aura sa paligid. Pero bago umalis si Berto, iniwan niya sa pamilya ang buntot ng pagi. Para daw kung sakaling bumalik ang nilalang na yon, meron silang proteksyon. Lubos silang nagpasalamat sa kanya, pati na rin sa lahat ng pumunta para tignan ang kalagayan nila. Laking pasasalamat din nila sa Diyos dahil nakatulog na rin sila nung gabing yun. Kinabukasan, nagpunta na sila Mean sa isang kilalang manggagamot para patigdan ang anak niya. Ang manggagamot na yon, takbuhan talaga ng mama nila kapag may mga pangyayaring hindi maganda sa pamilya nila. Siya rin ang nakapagpagaling kay Balong nung nagkasakit siya at hindi magamot ng mga doktor sa ospital. Agaw buhay noon si Balong. At doon lang nalaman ni Mean na minsan, inaswang din pala ang bunso nilang kapatid. Kilalang kilala si Mang Inso sa bayan nila dahil nga sa angking galing nito sa panggagamot. Pagpasok pa lang nila sa pinto, bumungad na agad si Mang Inso. "Bakit ngayon nyo lang dinala ang bata? Hinintay nyo pang lumala." Seryoso siyang magsalita. Kalmado pero may diin na parang nag-uutos. Nagkatinginan na mag-ina. Kung iisipin kasi, sino mag-aakala na malala na pala ang sitwasyon ng bata? Samantalang parang natural na pag-iyak lang naman ng isang baby ang nakita nila kay Charles at wala nang kakaiba. Kaya hindi sila nagduda na may masama palang nangyayari sa kanya. Pinaupo ni Mang Inso si Mean. Kumuha siya ng luya. Kinuha niya si Charles at pinaupo sa hita niya. Bumulong siya sa mismong luya na hawak niya at hinipa ng bandang puyo sa ulo ng bata. "Matagal nang inuunti-unti ang apo mo." Bumulong uli siya habang hinihilot si Charles. Bigla siyang nagsalita. "Gabunan ng isa sa kanila. Marami sila. Malapit lang din sa lugar ninyo. Mga bagong salta." Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsalita na naman siya. "Huwag niyong tutulugan sa loob ng 3 gabi ang anak mo. Lagyan niyo na makabuhay ang lahat ng pwedeng daanan papasok sa loob ng bahay niyo. Pinto, bintana, lahat-lahat ng pwedeng pasukan." Habang hawak niya pa rin ang luya, nagsalita uli siya. "Bukas, araw ng Biyernes, 3:00 ng hapon, gumawa kayo ng proteksyon para sa anak mo. Magtahi ka ng parisukat na parang bulsang maliit. Walang telang gamitin mo na pwedeng paglagyan ng 1 pulgadang pinutol na makabuhay, luya at saway.
Ang saway ay lumang barya na 5 sentimos na may butas sa gitna. Tandaan mo, wag na wag mong aalisin yon sa katawan niya. Pag natuyo ang makabuhay at luya, palitan nyo lang. Pero gawin nyo yon sa parehong araw at oras. Biyernes, 3:00 ng hapon. May binulong uli siya sa luya at agad-agad niyang nilagay yon sa bulsa ng shorts ng bata. Sabi pa niya, wag na wag niyong tatanggalin ang luya hanggat hindi niya pa nagagawa ang habak na pinagagawa ko sa inyo. Ipalit niyo agad yon sa luya na yan. Itapon niyo sa labas ng bahay ang lumang luya habang nagdarasal. Habang kinakabit mo ang habak, manalangin ka rin ng taimtim. Nanindig ang balahibo ni Mean pagkatapos niyang marinig yon. Parang may naramdaman siya na kung anong malakas na enerhiya sa paligid. Umuwi na kayo ngayon din. Kaya agad silang umalis pagkatapos silang magpasalamat sa kanya. Habang papalabas sila ng bahay, may pahabol na bilin si Mang Inso. Babalik pa ang mga yon. Magdasal lang kayo ng mataimtim at sundin nyo lang ang lahat ng habiling ko. At siguradong matatalo natin sila. Papupuntahin ko ang kasangga ko para tulungan kayo. Ngumiti siya at tumalikod na. Pagdating nila sa bahay, naghanap kaagad ng makabuhay si Jeff. Nilagyan niya kaagad ang lahat ng parte ng bahay na pwedeng pasukan ng kahit anong nilalang. Kinagabihan, pumwesto silang lahat sa sala. Pinalibutan nilang lahat si Charles habang nagdarasal. Kanya-kanya sila ng dasal ng mataimtim sa mga isip nila. Humingi sila ng gabay sa Diyos. Ipinagdasal na tuluyan nilang maitaboy ang masamang nilalang na gumagambala sa kanila, lalo na sa bata. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Siya lang ang tagapagligtas. Hindi niya tayo pababayaan. Yun ang mga salitang naalala ni Mean na sinabi sa kanila ni Mang Inso. Mga 8:00 na ng gabi. Nakauwi na rin si Tatay Victor ng mga oras na yun. Napagkasunduan nilang lahat na sina Mean at Aling Sita muna ang matutulog, habang sina Tatay Victor, Jeff at Balong muna ang magbabantay kay Charles hanggang sa makakaya nila. Nagbukas sila ng TV para naman hindi agad sila dapuan ng antok. Mga ilang oras din ang lumipas. Biglang naalimpungatan si Aling Sita. Pakiwari niya, may yumugyug sa kanya. Nang bigla niyang mapansin, tulog na ang lahat. Anak ng pating! Pinatulog tayo ng hayop na yon! Hoy! Magsigising kayo! Napabalikwas silang lahat at agad na nagmasid. Mabuti na lang at parang may sadyang gumising kay Aling Sita. Nagpakulo agad ng tubig si Mang Victor. Habang nagkakape sila sa kalagitnaan ng gabi, kahit nakaupo silang lahat at ilang minuto pa lang na nagkakape, naramdaman nilang lahat na para silang inaantok. Kasabay nun, parang nakaamoy sila ng tangaw. Nanindig ang kanilang mga balahibo. Palatandaan na may kakaibang nilalang sa paligid. Inutusan agad ni Tatay Victor ang mga anak na lalaki na kunin ang 2 itak sa kusina, pati na ang buntot pagi na binigay sa kanila ni Berto. Sumigaw si Tatay Victor. Akin na yung itak at buntot ng pagi. Aakyat tayo sa bubong. Binigay ni Balong ang isang itak sa papa niya at sinabing, ako na po ang hawak sa buntot ng pagi pa. Inutusan din ni Aling Sita sila Jeff na kumuha ng kutsilyo. Pagbalik ni Jeff,
Binigyan niya ng tig-iisang kutsilyo ang mama niya at ang kapatid na si Mean. Umupo silang tatlo at pinalibutan si Charles na himbing sa pagtulog. Nang akmang bubuksan ni Tatay Victor ang pinto, natigilan silang lahat. May narinig silang mahina lang yun dahil nagmumula yun sa malayo. Pero naririnig nila yon na parang bumubulong lang sa mga tenga nila. Kakaibang takot ang naramdaman ng buong pamilya noong mga oras na yon. Ramdam nilang lahat na may kung anong puwersang nasa labas ng pinto. Pero hindi nagpatinag si Tatay Victor. Paglabas niya, may biglang dumaan na malakas na hangin sa harap niya. Napaatras si Tatay Victor at kitang-kita nila kung paano tumindig ang mga buhok ng papa nila sa bandang batok. Diyos ko, tulungan mo po kami. Naniniwala po ako na hindi niyo kami pababayaan. Wika ni Aling Sita habang hawak niya ang kutsilyo. Nilagay ni Mean at Balong ang mga kamay nila sa paa ni Charles. Sabi ni Balong, "Parang bigla ako ng lambot pagdaan ng malakas na hangin, ate." Pero nanaig ang lakas ng loob ni Balong dahil pagkasabi niya nun, sinundan niya si Tatay Victor sa labas at winasiwas ang buntot ng pagi sa bawat parte ng bahay. Tumingala si Tatay Victor dahil may narinig na pagaspas ng pakpak. Pero wala pa rin siyang nakita. "Balong, hawakan mo ang hagdan. Aakyat ako sa bubong para makita ko yon." Sabay kuha ni Balong sa hagdan at inalalayan ng papa niya. Sambulag! Sambulag! Papa Victor! Sigaw ni Mean sa papa niya. Na ang ibig sabihin, nasa harap lang nila ang aswang. Pero hindi nila nakikita. Sumunod na rin si Balong sa bubong para samahan ng papa niya. Halata sa mga kilos nila na parang may kasama silang malakas na puwersa. Maya-maya pa, nagtalikuran ng mag-ama, sabay wasiwas ng itak at buntot ng pagi sa ulunan nila. Pero ang pinagtataka ni Mean, parang hindi gumaganti ang nilalang na yon, na para bang may pumipigil din sa kanya para saktan ng papa nila. Hindi kaya yun ang kasangga na pinapunta ni Mang Inso para tumulong sa amin? Maya-maya pa, narinig nilang lahat ang malakas na pagaspas ng pakpak na tila papalayo na sa bahay nila. At agad-agad, unti-unti na rin kumalma ang buong paligid. Nanatili pa sina Tatay Victor at Balong sa bubong hanggang mag-alas 4 ng umaga. Pagod na pagod silang lahat ng mga oras na yon. Pero sa kabila ng lahat, nang ibabaw ang saya dahil parang tuluyan ng umalis ang aswang na nanggugulo sa kanila. Pero bukas pa rin ang mga isip nila na maaaring bumalik pa rin ang aswang na yon. Dahil ang bili ni Mang Inso, 3 gabi nilang wag tutulugan ang batang si Charles. Pagsikat ng araw, tuluyan na silang nagpahinga dahil sa sobrang pagod. Pagdating ng alas 3 ng hapon, ginawa agad ni Aling Sita ang itinuro ni Mang Inso. Nagtahi siya ng isang pulang tela na hugis parisukat at nilagyan niya yon ng 1 pulgadang makabuhay, luya at 1 singkong saway na may butas sa gitna. At agad-agad niyang kinabit yon sa damit ni Charles. Pangalawang gabi, mas naging handa na silang lahat. Alas 9 pa lang, nakapwesto na sila Tatay Victor at Balong sa bubong ng bahay nila. Dala ang mga itak at buntot ng pagi habang nagkakape. Nang lumalim na ang gabi,
Narinig na naman nila ang pagaspas ng pakpak. Pero kapansin-pansin na medyo malayo yun sa bahay nila at parang takot na pumunta sa bubong nila. Paikot-ikot lang yun sa paligid ng bahay. Maya-maya pa, hindi na nila narinig ang pagaspas ng pakpak. Paulit-ulit silang nagdasal na sana'y tuluyan ng tumigil ang aswang na yon sa panggagambala sa kanila. Lumipas ang mga oras, sumikat na rin ang araw at doon lang sila nagpasya na magpahinga na. Pangatlong gabi, ganun uli ang ginawa nila. Umakyat sa bubong ang mag-amang Victor at Balong habang nasa sala sina Mean, Aling Sita, Jeff at Charles. Sa awa ng Diyos, wala na silang naramdaman. Wala na ang amoy ng tangaw, ang huni ng ikik at pagaspas ng pakpak. Maaliwalas na ang paligid ng bahay nila. Mula noon, lagi nang masarap ang tulog ng batang si Charles. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Hindi pa rin nila tinigil ang ritual na itinuro sa kanila ni Mang Inso hanggang sa lumaki si Charles. Ngayong 7 taon na siya, saka lang nila itinigil ang ritual. Lubos na nagpapasalamat si Mean sa Panginoon. Tunay nga na hindi kanya pababayaan sa oras ng kapahamakan, basta lagi ka lang kakapit sa kanya. Nagpapasalamat din siya kay Mang Inso na naging instrumento ng Panginoon para mapagaling ang anak niya. Masyado ng moderno ang panahon natin ngayon. Halos lahat ng klase ng sakit madali nang nagagamot ng medisina. Pero may mga pagkakataon pa rin na kailangan natin pakiramdaman kung totoong doktor pa rin nga bang makakapagpagaling sa atin o kailangan na natin ng isang tulad ni Mang Inso. Hanggang dito na lang at sana lagi niyong babantayang maigi ang inyong mga anak.